Hallelujah! Praise the name of the Lord, Jesus Christ. Thank you, Jesus, for a new day. It's Friday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Thank you for a new day, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you po sa pag-iingat sa amin. Salamat sa iyong gabay palagi. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong billions of angels na nag-iingat sa amin at sa aming mga pamilya. Hallelujah, Father God. Thank you sa iyong kabutihan, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you sa panibagong umaga na kami ay nagising. Hallelujah. It's Friday morning here in Houston, Texas. Thank you, Lord Jesus, for a new day to serve you. My King, my Lord and Savior, Jesus Christ. Oh, it's Friday. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For the glory of God Almighty. Amen. Hallelujah. Ayan, ang batayan ng ating pananampalataya. I-move natin para na magitna siya. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments. Praise the Lord Jesus Christ. Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God every moment. Thank you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. So yan ang batayan ng ating pananampalataya kay Kristo, ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Ama sa sanlibutan. Ayan, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Friday morning here in Houston, Texas, February 14, 2025. Ang ating sineselebrate ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo at hindi ang Valentine. Walang Valentine sa mga Kristiyano dahil wala yan sa Biblia ang Valentine. Yan ay celebration ng mundo. Ang nag-uumpisa sa pagmamahal
ay ang ating Diyos Ama. Diyan sa John 3:16. God is love and love is God. So tayong mga Kristiyanong totoo na alam ang katotohanan, we do not celebrate Valentine Day. We do not exalt a person, si Valentino o si Valentine, na isang tao na yon ang ginawa, yon ang pinalit ng tao, ng demonyo, sa pagmamahal ng Diyos. Sa halip na ang ating i-celebrate ay ang John 3:16, ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. O tingnan ninyo ang demonyo, tinitrik ang mga Kristiyano. O alam ninyo, maaaring isa kayo na nag-celebrate sa Valentine. There is no Valentine sa Biblia. Sa makatuwid, ang i-celebrate natin, ang ibabahagi natin ay ang pagmamahal ng Diyos. Sa John 3:16, ang kanyang pagmamahal. Sino ang nagpasimuno sa pagmamahal? Hindi si Cupido. Ang nagpapasimuno sa pagmamahal ay si Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Ama ang nagpasimuno sa pagmamahal. Kaya kayo dyan na nagsiselebrate sa Valentine, kayo dyan na may mga video-video pa kayo dyan ng Happy Valentine, I rebuke you. Dahil sa Biblia, wala ang Valentine. Anything that is not of the Bible is not of God. So sa halip na ang ating i-introduce ay ang pagmamahal ng Diyos, ang i-introduce natin ay ang John 3:16, God is love, love is God. So ang introduce natin ay ang 1 Corinthians, no? Sabi dito, ang i-introduce dapat natin mga ka-Team Jesus bilang mga Kristiyano, hindi ang Happy Valentine dahil wala yan sa Word of God. No? Hindi yan siya kasama. Wala yan sa Word of God. Ang sabi dito, sa John, God is so much more than love. Ang sa 1 John 4:16, God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. So wala tayong Valentine celebration. We do not exalt any person pagdating sa anumang bagay, pagdating mas lalo na pagdating sa pagmamahal, sapagkat kung hindi mahal ng Diyos Ama ang sanlibutan, ay wala rin tayong ngayon. Kaya dapat ang ating i-exalt, ang ating i-celebrate ay ang pagmamahal ng Diyos. 1 John 4:16. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. So kung mahal na ang Diyos ang pag-ibig, kung sino man ang nabubuhay sa pagmamahal, nandoon ang Diyos sa kanila. Yan ang ating i-promote. Hindi natin i-promote bilang mga Kristiyano, hindi natin i-promote ang Valentine dahil walang Valentine sa Biblia. Si Valentine ay isang tao. At yun ay deception ng kaaway ng Diyos upang sa ganoon ang mga Kristiyano sa halip na mag-focus sa pagmamahal ng Diyos, doon na sa tao si Valentino. Dahil yun ang celebration ng mundo. So tayo ay nakikisali rin sa celebration ng mundo. No, it's not. So kung kayo dyan, paguhin ninyo yung inyong mga videos dyan, inyong mga greetings dyan. Dahil wala yan sa Biblia. That's the truth. And the truth hurts. Okay? So, wala yan sa Biblia, ang mga Happy Valentine dyan sa inyo. Wala yan sa Biblia. Kaya, be careful tayo mga ka-Team Jesus kung tayo ay nasa kay Kristo na at we are rooted in Christ. There's no more Valentine, but there is love of God that we celebrate. Okay? So, yan siya mga ka-Team Jesus. It's the celebration of love, not for any person. So dapat doon dito ang ating i-celebrate ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya ako'y nagsuot ng red dahil it's God's love celebration. Hallelujah. Praise the name of
the Lord. Thank you, Jesus. Okay? Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Jesus, thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Lord Jesus, we praise you. We give you glory and honor for you are good at all times. Maraming salamat po. Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, we welcome you in our midst today. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day
I learned to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power when Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasama ka namin, Diyos Ama, Diyos Anak, Jesucristo, Diyos Espiritu, sa katotohanan, sa Espiritu at sa katotohanan, tulungan mo po kami sa oras na ito. Ikaw po ay mangusap sa aming kalagitnaan, Holy Spirit. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. At anuman po ang aming mga pagkukulang, patawarin po kami sa aming mga nagawang kasalanan. At mangusap po kayo, gamitin niyo ang aming mga buhay upang maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos Ama. We love you, Holy Spirit. We welcome you in our midst. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ng iba ay ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos Ama na walang katapusan, ang kanyang kaawaan, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw. Oh, hallelujah. Maraming salamat po. Lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Amen. Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Facebook joiners and viewers at mga YouTube viewers, welcome dito sa ating live. Ngayon ay Friday morning dito sa Houston, Texas, February 14, 2025. Hallelujah. Praise God. So dito na tayo balik na tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Tayo ay nasa Korinto, no? Korinto. So dito tayo, kahapon ay pinaalalahanan tayo ng banal na espiritu na bilang mga isang katawan ni Kristo ay dapat hindi tayo maghati-hati, kundi dapat tayo ay magmahalan, magsuportahan, magkakaintindihan, no? Pagkakaisa sa bawat mananampalataya. So, hallelujah, praise the Lord. Kaya wala tayong Valentine Day celebration. Ang ating isiniselebrate ay si Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, mag-focus tayo kay Panginoong Jesucristo at hindi sa celebration ng mundo. Mayroon pa akong nabasa dyan. Okay lang na kahit hindi ako bibigyan ng regalo ng aking asawa, sanay na ako. Kahit yung asawa natin, sino pa man di magbigay ng regalo, nakatanggap na tayo ng pinakamahalagang regalo sa buhay natin. Ang kaawaan ng Diyos Ama, kaya tayo nakilala natin si Panginoong Jesucristo at hindi lamang natin siya nakilala, kundi nakipag-isa tayo sa Kanya. Yan ang pinakamagandang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin.
So wag na nating isipin ang regalo ng iba. Dahil yan ay sanlibutan na celebration yan. Wala na nga tayo sa sanlibutan, mga ka-Team Jesus. So kung maibigay na regalo, salamat sa Diyos. Kung wala, ipagdasal mo ang mga mahal mo sa buhay. Yan ang pinakamagandang regalong maibigay mo sa kanila. Ang iyong pagdarasal na taimtim, ang iyong pagsakripisyo at ang pagmamahal ng Diyos na ipapakita mo sa mga pamilya mo, sa sino pa mang nangangailangan nito upang sa ganoon magalak ang Diyos Ama, mapurihan ang Diyos Ama at maging kapakipakinabang tayo sa Kanyang kaharian. Ganon na tayo pag tayo mga Kristiyano, hindi na tayo kasama sa celebration ng mundo. O, nakalimutan natin. No? Halimbawa, ngayon, February 14, ang Diyos ay mabuti. So, pinag-isa kami ni Tito Brian sa February 14. At yung wedding na yun na nangyari ay ano pa naman, hindi yun para sa amin, kundi para sa susunod na araw doon sa church, mayroong ikakasal. So, sa evening ay naghanda sila. Pero yung pastor namin, ang sabi na, okay, I will going to bless both of you. Kaya, pinagkaisa kami ng Diyos through the Holy Spirit sa February 14, 2013. Ayan. So, ngayong araw, bawat February 14, hindi kami nag-celebrate ng Valentine. Sineselebrate namin ang pakikipag-isa namin kay Kristo, ako at si Tito Brian, para sa ministry ng Diyos na ngayon ay atin nang nararanasan. So yan, kaya si Tito Brian ay bumili sa akin sabi niya, ano bang paborito? Alam naman niya na ang paborito ko ay orchids at saka roses. So orchids ang binili niya, binilhan din niya ako ng chocolates for our anniversary at binilhan na niya ako last February 5 ng purple with diamond stone jewelry. Kaya yan ang ating celebration, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan ang ating i-promote mga ka-Team Jesus, hindi ang Valentine. Wala yan sa Biblia. So hanapin ninyo ang Valentine dyan sa Biblia. Kung mahanap ninyo ang Valentine dyan sa Biblia, si Valentine sa Biblia, congratulations, dahil may sarili kang Biblia. Kasi sa totoong Biblia, wala doon si Valentine. Yan ay celebration ng mundo, sa halip na ang i-celebrate ay ang pagmamahal ng Diyos. Okay, so dito tayo. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. O sino ang nakapokus dito? Hindi si Valentine, kundi si Kristo. O anong sabi? Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Christ is the power and the wisdom of God. Sino ngayon yan? Si Valentine na sineselebrate ng buong daigdig. O it's a deception from the enemy. Sa halip na ang ating i-celebrate ay ang pagmamahal ng Diyos. Sa sanlibutan, ang celebrate natin ay si Valentine. O wala, deception yan. Tandaan, God is a jealous God. Jealous God ang Diyos. So, hindi tayo nag-celebrate ng Valentine. Sineselebrate natin ang pagmamahal ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, ang pagmamahal ng Diyos. Okay, dito tayo. Sa 1 Corinthians chapter 1, verses 18 to 31. Ayan. So, ngayon ay 2:14-25. Okay. So, ayan. Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So, alamin natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo dito. Ano ang sinasabi niya? Sinasabi ng Holy Spirit. Nandito tayo sa 18. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa cross ay kamangmangan para sa mga
napapahamak. Ngunit mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Okay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. 19. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at ipapawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong na mga tagapagturo ng kautusan at ng mahuhusay na debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? O ang karunungan ng mundo ay kamangmangan. Yung celebration ng Valentine Day ay kamangmangan yan ng mundo, sapagkat yun ay nangangahulugang wala silang alam sa tunay na pinagmumulan ng pagmamahal. Hindi kay Valentine, kundi si Kristo, nang dahil sa kanyang pagmamahal sa tao, si Hesukristo nagsakripisyo. Ayan. 21. Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na magandang balita na ayon sa iba ay kamangmangan lamang. Dito tayo sa 22. Ang mga Hudyo ay ayaw maniwala hanggat walang nakikitang himala. At ang mga Griego naman ay humahanap ng sinasabi nilang karunungan. 23. Ngunit kami naman ay ipinangaral ang Kristo na ipinako sa cross, bagay na hindi matatanggap ng mga Hudyo. Ngunit, dito tayo sa 24, ngunit, para sa mga tinawag ng Diyos, those who are called by God, Hudyo man o hindi, si Kristo ang siyang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hallelujah. 25. Sapagkat ang inaakala ng tao na kamangmangan ng Diyos ay higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay higit pa sa kalakasan ng tao. Hallelujah. 26. Mga kapatid, isipin ninyo kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang masasabing matalino matalino sa paningin ng mundo, at iilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. 27. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuring ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuring ng mundo na makihina upang hiyain ang malalakas. 28. At pinili ng Diyos ang mga itinuring ng mundo na mababa at walang halaga upang mapawalang halaga ang itinuturing ng mundo na mahalaga. 29. Kaya walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. 30. Dahil sa Kanya, tayo'y na kay Kristo Jesus, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan niya, itinuring tayo ng Diyos na matuwid.
ibinukod para sa Kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya, gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmamalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Hallelujah. So kung gusto tayong magmalaki, if we want to boast, we will boast in the goodness of God. Therefore, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Ayan, Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, balikan natin dito mga ka-Team Jesus ang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. So ngayon, ang sabi ng Holy Spirit, yung mga Kristiyano na nag-celebrate ng Valentine, sila ang mga Kristiyanong walang karunungan na nanggaling sa Diyos. Itinuring na mga Kristiyano, subalit mangmang sa karunungan na nanggagaling sa banal na Espiritu. No? Dahil nakisali pa rin sa celebration ng mundo. So nakisali tayo sa celebration ng mundo, kaya wala sa atin ang karunungan ng Diyos. Sapagkat kung alam natin ang karunungan ng Diyos, alam natin na yan ay celebration ng mundo. Ang ating celebration ay ang pagmamahal ng Diyos. Yun dapat ang ating ikalat, mga ka-Team Jesus. So, ang sabi dito, ang pagkamatay ni Hesukristo ang ating binibigyang pansin nang dahil sa pagmamahal ng Diyos. Kaya si Ginoong Hesukristo ay nagpakamatay sa krus upang ikaw, siya, sila, ako, tayong lahat ay mabigyan ng pagkakataon na muling maibalik ang ating relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kaniyang kaisa-isang anak na si Hesukristo. So yun ang ating pinopromote sa mundo, ang pagmamahal ng Diyos Ama. Kaya ang Kanyang kaisa-isang anak ay ipinako sa krus upang tayo ay mabigyan ng panibagong pagkakataon na mabago ang mga buhay natin at muling maibalik ang ating relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Hallelujah. So yun ang i-promote natin, mga ka-Team Jesus. So tayo ay naililigtas nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama. O sino ngayon si Panginoong Hesukristo? Si Panginoong Hesukristo ang karunungan. O sabi dito, sino si Panginoong Hesukristo? Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Kung ano man ang karunungan na siyang pinagmamalaki ng mundo, ng tao, sa harap ng Diyos, ito ay kamangmangan. Sa harap ng tao, lalo na sa mga Hudyo na hindi naniniwala kay Kristo, ang paniniwalang Kristyanismo o ang ating pananampalataya kay Kristo sa kanilang harap ay kamangmangan. That is foolishness. Walang kwenta ang iyong pananampalataya kay Kristo sapagkat hindi sila naniniwala na si Kristo nga, si Hesukristo nga, ang the anointed one. Naghihintay pa sila na darating ang Misaya, gayong pabalik na si Panginoong Hesukristo. So, anong sabi dito? Pinili ng Diyos ang mga sa tingin ng tao ay ang mga mangmang upang mapahiya itong mga tao sa mundo na sa akala nila sila ay mga marurunong. Subalit sa harap ng Diyos
sila ay mangmang. They are full in the eyes of the Lord. Wala sa kanila ang tunay na karunungan sapagkat wala sa kanila si Kristo. Pinili ng Diyos itong mga taong sa tingin ng mundo ay mga mahihina. Nang sa ganoon, sa pamamagitan ni Kristo, sa ating kahinaan tayo ay nagiging malakas. Hindi dahil sa ating sariling kagalingan, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So siya ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, there is power in the name of the Lord Jesus Christ. May kapangyarihan ba ang pangalan ni Valentin? Sino si Valentin? At bakit siya ay isinelebrate ng sanlibutan? Sa halip ng ating iselebrate ay ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Oh. Ano tayo ngayon? Rebuke is real. Dahil nakalimutan natin na ang tunay na pagmamahal ay nanggagaling kay Kristo, nanggagaling sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Hindi kay Valentino. Rebuke is real. Sino ngayon ang na-rebuke? Dahil pagising ko, ayan na, ang dami ng mga celebration ninyo dyan, ang dami, may mga video-video pa kayo, Happy Valentine's Day. Nakalimutan ninyo na si Kristo dapat ang ating i-promote at hindi kung sino-sino. It's a deception from the enemy. Kagaya ba ng Easter Sunday, sa halip na Resurrection Sunday, ginawa nilang Easter Sunday, nawala na ang essence, ang halaga ng pagkamatay ni Kristo at ang kanyang muling pagsilang. Kaya nga, Resurrection Sunday, yun ang celebration, hindi Easter Sunday. Sino ngayon ang nire-rebuke? Ang dami kong nakikita dyan sa inyong mga my story ng Happy Valentine's. Oh, asan dyan si Kristo sa inyong Happy Valentine's? Nasaan si Kristo? Sa halip na ang ating ibabahagi ang pagmamahal ng Diyos, God loves you. So do I. Ganon dapat. Mahal ka ni Panginoong Jesucristo, kaya mahal din kita. Ha? Rebuke is real kayo ngayon. Sa umaga pa lang, kanina pa lang, ayan na, nagdagsaan na ang maraming mga greetings, maraming mga post dyan, hindi man lang makapag-post sa pagmamahal ng Diyos, ang John 3:16. Ang God is love, love is patient, dyan sa Korinto, darating tayo dyan. So, ang totoong pagmamahal, mga ka-Team Jesus, kung mayroon tayong karunungan na nananggagaling kay Kristo, ay ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya nga, ang sabi dito sa salita ng Diyos sa 1 Corinthians, 1 Corinthians chapter 1, verses 18 to 31, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So kung mayroon tayong Kristo at kung ang puso natin, kung ang banal na Espiritu, the Holy Spirit is dwelling in us, it is the Holy Spirit who will going to reveal to us the truth, who will going to reveal to us, to reveal to us ang katotohanan, to reveal to us the wisdom of the Lord. Pero kung tayo ay nakikiayon sa celebration ng mundo, wala tayong karunungan na nanggagaling kay Kristo. Wala tayong karunungan. No? Wala tayong karunungan. So dapat, nagsiselebrate tayo kagaya ng ginagawa ng mundo, pero ang ating gagawin ay hindi Valentine, kundi the celebration of the love of Christ to us. The love of Christ.
ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo sa atin. God's love. Love is God. Saan nagmumula ang pagmamahal? Hindi kay Cupido, hindi kay Valentino. Ang pagmamahal ay nagmula sa Diyos Ama. Kaya nga, God's love, love is God. Happy Love's Day. God's love is the best. Yan ang sinasabing agape love. The highest form of love. God's love. The love of Christ. Okay. So, ano ang sinasabi? Anong binibigyang pansin dito? Sino tayo nung tayo ay hindi pa gitinawag ng Diyos Ama at binigyan ng kanyang kaawaan? Tayo ay walang kwenta. We are nothing. Tayo ay mga mahihina, tayo ay mga nasa mababang antas ng lipunan, tayo ay mga ganito, tayo ay mga ganyan. We are nothing. Wala tayong maipagmamalaki na kahit na ano. Nagkaroon lamang tayo ng pagkakakilanlan. We have our identity na kilala lamang tayo nung tayo ay isa sa mga pinili ng Diyos Ama upang muling maiugnay sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. Naalala natin na si Panginoong Jesucristo ang puno at ang mga Hudyo ang totoong sanga. Subalit dahil pinatigas ng Diyos Ama ang mga isipan, ang mga puso ng mga Hudyo, nang sa ganoon ay mabigyan ng pagkakataon ng hindi mga Hudyo, ang mga hintil, na magkaroon ng pag-uugnay kay Panginoong Jesucristo, na maugnay tayo, na mga sanga tayo na walang halaga. Kung titingnan ninyo yung mga sanga na walang halaga, tingnan ninyo yung mga sanga na yan na wala na, patay na sila, they are living zombies. Noong panahon na wala tayo kay Kristo, we are living zombies. Tayo ay mga zombie, mga buhay na patay. Na basta na lang maglalakad sa kalye, basta kumain, basta magtrabaho, walang saysay ang buhay. Matulog, pagising sa umaga, okay, balik na naman sa trabaho, okay, ganito, alaga sa pamilya. Walang saysay. Tayo ay mga living zombies. No? Living zombies tayo. Walang purpose ang ating buhay. Walang purpose sapagkat wala tayo kay Kristo at hindi natin siya nakilala during the time. Ang sa atin lang, ang ating mga iniisip ay yung mga, manifesting na pagdating ng maganitong taon, ako'y maging mayaman, magkaroon ako ng sasakyan, manifesting na magkaroon ako ng malaking bahay, manifesting na ganito. Yung manifesting na yan, hindi yan sa kay Diyos, hindi yan sa Panginoong Jesucristo ang manifesting. Kasi pag sinasabi mong manifesting, you are relying on your own capability na I can do this. Nang sa ganun, pagdating ng panahon, yes, glory to me! Glory to me! Dahil nagawa ko yon. Andito na ako. No. Wala tayong Kristo eh. So, ang puro iniisip natin ay ang ating sarili. Ang ating sariling kapakanan, ang atin, puro atin, akin. Pagdating ng panahon, ako ay maging ganyan, manifesting. Pagdating ng panahon, ako ay maganito, manifesting. Sa halip na, kung tayo ay mga Kristiyano, ang iniisip natin, Lord, ito po ang aming mga plano. Let your will be done. God willing ay mangyayari ito ayon sa iyong kalooban at para sa iyong kapurihan. Ganon ang mga Kristiyano. Wala tayong manifesting. No? Ganon ang mga Kristiyano. God willing, it will come to pass for God's purpose and glory because we surrender everything to Him. Lord, ikaw po ang bahala sa iyong tamang panahon. You make all things beautiful in your time. You make all things beautiful in your time. He makes beautiful things in His time. Hallelujah. So, wala tayong manifesting. So, nung tayo ay wala pa kay Kristo, tayo ay parang mga buhay na patay.
Basta kayo mabuhay sa umaga, gumising, magpaganda, magtrabaho, maglinis, magluto, kumain. No purpose at all. Why? Pero nung tayo ay kinatagpo ni Panginoong Hesukristo at nabigyan tayo ng kaawaan ng Diyos Ama at naugnay tayo sa totoong puno na tayo ay mga sangang walang kwenta. Tingnan ninyo, imagine ninyo yung mga sangang walang kwenta. Anong gagawin yan kung tayo ay nasa bundok? Kung tayo ay nasa probinsya? Yung mga patay na sanga na yan, because we are dried bones. We are dead. In spirit, in our spirit, we are dead. Patay na tayo sa espiritu No? So kung i-imagine niyo yung mga ano na yan, yung mga sanga na yan na patay na, anong gagawin mo diyan sa mga sanga na patay na? Kayo. Hindi ba kung ang ginagamit ninyo ay firewood, so yung mga sangang patay na yan ay ipapainit nyo yan sa araw, bibilad sa araw, at putol-putolin, ayan, magiging firewood na yan. Yan na ang ating gamit, firewood. Dahil tayo ay mga sangang patay. No? Mga sangang patay. Subalit, nung tayo ay pinili, nung tayo ay pinulot ng Diyos Ama, tayo ay isa sa kanyang mga pinili, no? Ano ngayon? Mula sa ating pagiging patay na pagkatao, na walang kwenta, na tayo ay gawing firewood na lang, dahil gagawin tayong panggatong doon sa mga isasaing, no? Mula sa pagiging walang kwenta, sa pagiging walang saysay, pagiging mahina, pagiging ganon, to hindi kilala sa sanlibutan, tayo ay isa sa mga pinili ng Diyos na mga sangang walang buhay. At itong mga sangang walang buhay na ito ay inignay tayo sa buhay na puno. I am the bread of life. I am the living water. I am the real vine. Kung sino man, whoever abides in me and I in him, you will bear much fruit. O see? Apart from me, you are nothing. Yun ang sabi ni Panginoong Kristo. Kung sino ang mag-abide sa Kanya. So, ang Panginoong Diyos Ama ang nagpili sa atin at inugnay tayo sa puno dahil si Panginoong Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos Ama. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit, for your revelation. Glory to God Almighty. Inugnay tayo sa totoong puno at kung tayo ay nag-abide sa puno na yan, ang sabi ni Panginoong Hesus, tayo ay mamumunga ng maraming bunga para sa kanyang kaharian. Kaya tayo ngayon ay nagiging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Hindi na tayo karaniwang firewood o kaya panggatong na ang gamit natin ay para lang makapagluto ang tao. May purpose na tayo. May halaga na tayo. Nung wala pa tayo kay Kristo, hindi natin na-realize yan. Hindi natin naintindihan yan sapagkat wala pa sa atin ang karunungan ng Diyos. Kung anumang karunungan mayroon ang tao, sa harap ng Diyos yan ay kamangmangan. At kung anuman ang kamangmangan ng Diyos at sinasabi ng tao, yan, that's foolishness. Sa harap ng Diyos yan ang tunay na karunungan. Hallelujah. Ang tunay na karunungan ay nanggagaling kay Panginoong Jesucristo. Hindi sa tao. Kaya anong sabi dito? Mayroon ba tayong pwedeng ipagmayabang? Mayroon ba tayong pwedeng ipagmayabang na tayo ay marunong? No. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kung mayroon man tayong pwedeng ipagmayabang,
Ang pwede nating ipagmayabang ay ipagmamalaki lamang ang ginawa ng Diyos. I cannot boast of anything. There is only one thing that I can boast of. And that is the goodness of God. Hallelujah. No? Ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil tayo ay Kanyang pinili, kahit hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. No? Hindi tayo karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. Kaya utang na loob natin. Kung ano man tayo ngayon, kung tayo man ay naglalakad sa ating pananampalataya kay Kristo, hindi natin yun pwedeng ipagmayabang na kahit ako ay Kristiyano at ako ay ganyan, yan mga makasalanan yan ay mga ganyan, yan ay hindi. Wala tayong pwedeng ipagmayabang. Kasi nung bago tayo pinili ng Diyos Ama upang maiugnay sa Kanyang anak, upang magkaroon ng personal relationship sa Kanyang anak, wala tayong kwentay. Wala tayong halaga. Nagkakahalaga lang tayo. Nagkakaroon lang tayo ng halaga nung isa tayo sa pinili ng Diyos Ama na mabigyan ng Kanyang kaawaan. Kaya tayo, ang ating ipagmamayabang sa Valentine Day ay ang kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Ang Kanyang pagmamahal na walang hanggan. Ang pagsakripisyo ni Panginoong Hesukristo para sa akin, para sa iyo, para sa Kanya, para sa ating lahat. Yan ang pwede nating ipagmayabang. Kaya habang buhay tayong maging mapagmasalamat, having a grateful heart sa Diyos, Lord, salamat po sa pagpapaalala mo sa akin sa araw na ito. February 14, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Hallelujah. Nanggagaling sa iyo, Diyos Ama, ang tunay na pagmamahal at hindi sa tao. Lord, salamat sa iyong kabutihan. Father God, thank you, Holy Spirit. Patawarin mo kami, Panginoong Jesus. We believe that you are a jealous God. Patawarin mo kami kung sa araw na ito, February 14, minsan ka namin kinalimutan at kami ay sumabay sa selebrasyon ng mundo. Forgive us, Lord Jesus. Forgive us po. Holy Spirit, patawarin mo kami kung kami man po ay we grieve your heart. Kung pinalungkot namin kayo sa araw na ito, dahil sumabay kami sa celebration ng mundo. Sa halip na ang aming iisipin, ang aming ipagmamayabang, ay ang pagmamahal ng Diyos Ama, ang kaawaan ng Diyos Ama. Forgive us. Forgive us, Holy Spirit. Forgive us, Holy Spirit. Nakalimutan namin na walang ibang nararapat na kilalanin at pasalamatan at itaas at ipakilala sa sanlibutan, kundi ang pangalan mo lamang. Ang pangalan lamang ni Hesukristo ang nararapat na kilalanin. Hindi ang kahit na sinong tao. Forgive us, Holy Spirit. Maraming salamat sa pagbukas mo sa aming mga isipan. Maraming salamat sa pag-rebuke mo sa amin.
Pagpapaalala mo sa amin na ang kapangyarihan at ang tunay na karunungan ay nanggagaling kay Panginoong Jesucristo at hindi sa kahit na sinong tao. Patawarin mo kami, Panginoong Jesucristo. Minsan kami po ay na-deceive ng sanlibutan. Kami po ay na-deceive ng kaaway mo. Patawarin mo kami. At maraming salamat na binuksan mo ang aming mga isipan na mag-focus kami kay Panginoong Jesucristo. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pinanggagalingan ng pagmamahal. Forgive us, Holy Spirit. Forgive us. We are so sorry for grieving your heart. We are so sorry for grieving your heart. Andito kami nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos. Humihingi kami ng kapatawaran. Patawarin mo kami. Nakalimutan namin ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Na wala kaming pwedeng ipagmayabang. Ang tangi lamang namin may pagmamayabang, ang tangi lamang namin may pagmamalaki ay ang kabutihan ng Diyos Ama. And the goodness of God. Ang kanyang tunay na pagmamahal na mula sa kawalan, na mula sa pagiging walang kwentang tao. Ito ako, pinulot mo. Ito kami, pinulot ng Diyos Ama upang mabigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Mabigyan ng pagkakataon na maranasan ang Kanyang tunay na pagmamahal, ang Kanyang tunay na kaawaan. Forgive us, Lord. Patawarin mo po kami. Holy Spirit, patawarin mo kami. Itinuring namin ang aming mga sarili na mga Kristiyano. Subalit wala kaming karunungan na nanggagaling kay Kristo. Sa halip ng aming ipakita ay ang iyong pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos. Ang sakripisyo ni Panginoong Jesucristo ang ipinakita namin na yung makamundong mga gawain ng tao. Wala kaming pagkakaiba sa iba. Wala kaming pagkakaiba sa mga taong nasa mundo. Wala sa amin ang karunungan ni Kristo. Forgive us. Maraming salamat sa pagbukas mo sa aming mga isipan, sa aming mga puso. Give us your wisdom, Holy Spirit, in the name of Jesus. Upang hindi kami maluko ng kaaway, upang hindi ni isang minuto, ni isang oras, ni isang araw ay mawala kami sa iyong presensya, sapagkat kami ay sumasang-ayon sa celebration ng mundo. Maraming pang mga celebration ang darating. Lord, guide us, Holy Spirit, na hindi ka namin masaktan, na kami ay maging kaigay-gaya sa paningin ng Diyos Ama sa bawat araw ng aming mga buhay. Oh, Holy Spirit, give us. Yes. Thank you sa iyong kaawaan. Thank you din na unawaan mo ang aming kahinaan. Thank you sa panibagong pagkakataon na muli namin maiugnay ang aming mga sarili sa iyo, Panginoong Jesucristo. Tinatanggap namin ang iyong rebuke. Tinatanggap namin ang iyong mga salita.
Salamat sa pagpapaalala na wala kaming pwedeng ipagmayabang, kundi ang kabutihan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Father God, thank you po sa iyong kabutihan. Thank you sa iyong kaawaan, sa pangalan na iyong anak na si Jesucristo. Salamat po, Holy Spirit. Salamat sa iyong pangungusap ngayong araw. Thank you for your revelation na ang tunay na pagmamahal ay nanggagaling sa Diyos Ama. At kung kami ay mayroong Kristo sa mga puso namin, nasa amin ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. O hallelujah. Na sa tingin ng tao, ito'y kamangmangan. Subalit, hindi mahalaga kung ano ang tingin ng tao. Ang mahalaga ay kung ano ang tingin mo sa amin. Yun ang mahalaga sa amin, Panginoon Jesus. Thank you for the forgiveness of our sins. Nagkasala po kami sa iyong harapan. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Pag-unawa sa aming mga kahinaan. Maraming salamat. Holy Spirit, thank you. Gabayan mo kami. Gabayan mo ang bawat isa. Ano man po ang aming mga kahilingan. Ano man po ang aming mga sitwasyon sa bawat araw. Isinusuko namin sa inyo ang lahat. Sa pangalan ni Jesucristo, naniniwala kami na siya, ang pangalan niya ay may kapangyarihan at siya ang karunungan ng Diyos Ama. Gabayan mo ang bawat isang nananiwala kay Panginoong Jesucristo, na kami ay maging matagumpay sa anumang aming mga planong gawin, hindi para sa aming kapurihan, kundi upang makilala ang kabutihan ng Diyos Ama at upang naitaas at mapurihan ang Diyos Ama. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. Ako'y napaiyak sapagkat naramdaman ko yung bigat, no, yung bigat na nilagay ng Holy Spirit sa puso ko. Kasi kapag nawala tayo sa presensya ng banal na Espiritu, the Holy Spirit is grieving. The Holy Spirit is grieving. Nalulungkot ang Holy Spirit eh. Kasi sa halip na siya ang panatilihin natin sa puso natin, sa anumang araw ng mga puso o araw ng mga puso. Bakit si Valentine yung araw ng mga puso? Araw ng mga puso. Ang puso natin dapat nandoon ang banal na Espiritu. So kung ang nangyari, initsupira natin ang Holy Spirit, chupi! At nilagay mo na natin temporarily, parang profile ninyo ba? Temporary profile. Ang temporary profile ninyo si Valentin. Sa halip na panatilihin natin ang profile natin, ang nasa puso natin ay si Panginoong Jesucristo. Ang nakatira sa puso natin ay ang banal na Espiritu. Nagkaroon tayo ng temporary profile, si Valentin. No? Kaya ang Holy Spirit ay nag-grieve. Naramdaman ko yung bigat, kaya napaiyak ako. At salamat po. Patawarin mo kami. At salamat po sa iyong pangunawa, Panginoong Hesus, sa aming kahinaan. We are weak. Pero dahil tayo nagpapakumbaba sa tulong ng kanyang kaawaan at tinanggap natin, wow, rebuke is real. Lord, patawarin mo ako, nagkamali ako. So, naintindihan niya ng banal na Espiritu at siya'y nagalak na naintindihan natin ang mensaheng nais niyang iparating at naintindihan natin na tayo'y nagkamali. Mali yung ginawa ko, Lord, forgive me. At naintindihan niyo yun, kaya nagpapatawad siya. Nagpapatawad siya.
Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Napakabuti ng Diyos. Kaya yun lang ang pwede nating ipagmayabang, ipagmalaki. I can boast of one thing, the goodness of God. Naalala ko tuloy yung aming isang pasyente ha. Siguro siya ay 90 years old. Mayroon na siyang dementia. Yung dementia, hindi na siya makakaalala sa kanyang pangalan ng kanyang mga anak o maaring din niya maalala yung kanyang pangalan. No? Pero ang sabi niya, you know what? I have one thing to boast of. Sabi ni Mama, oh, that's great. What can you boast of? Ang sabi niya, I can only boast of the goodness of God. Praise the Lord! Nandito pala yan sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 1 verse 31. Kaya nga ang sabi dito, therefore, as it is written, let the one who boasts in the Lord. No? Hindi niya nakalimutan. Nakalimutan naman niya ang lahat ng daigdig, ang lahat ng anong nangyayari sa daigdig. Pero dahil ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa kanyang puso pa rin. Hindi yan dahil sa dimensya ng tao. Ang katawan ng tao ay nagde-deteriorate. Ang katawan ng tao ay nagde-deteriorate. No? Tumatanda ang katawan ng tao. Pati na rin ang ating mga organs, ang ating mga utak, ang ating kung ano pang part ng ating katawan. Subalit kung ang puso natin ay secured na nasa kay Panginoong Jesucristo, yun ang hindi natin makakalimutan. Yun ang sabi niya. I can boast of one thing. What can you boast of? Akala ko ang ipag-iboboast niya, ang ipagmamalaki niya ay yung mga anak niya, na mga professional, na nandiyan, no, na nag-aalaga sa kanya, ganyan. Hindi eh. I boast in the goodness of God. Sa kabutihan ng Diyos. Yun ang ating ipinagmamalaki. Yan ang pwede lamang nating maipagmayabang. Hallelujah. So, hindi nagiging hadlang ang katandaan ng tao, hindi nagiging hadlang ang sakit na nararanasan ng isang tao, hindi nagiging hadlang ang anumang sitwasyon. Diba? Sabi, no one can separate us from the love of God. Even death, even distraction, even that, no one can separate us from the love of God because the love of God is here in our heart. Nasa puso natin ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang pwede nating ipagmayabang. Hallelujah. Oh, God is good all the time. Yung isang pasyente nga namin, 94 years old. Tumitigas na siyang ganyan, ayaw na niyang magpagalaw, ayaw, kaya ginagawa namin ni Tito Brian, dahil nung time na yun, ako ay way back 2015, no, 2015, 5 years ago, to God be the glory, 10 years na ako sa D&G, no, thank you Jesus, nakaraos ang company ng Diyos. Hindi na siya gumagalaw, nagagalit pa nga eh. Nagalawin siya. Tapos, sinabihan namin, Sir, do you know who Jesus Christ is? 94 years old. Excuse me, dementia na siya, hindi na niya kilala ang kanyang mga ang kanyang mga anak, wala na siya talaga, nakalimutan na niya ang mundo. Pero sabi namin, Sir, do you know who Jesus Christ is? Ano sagot niya? Yes! Who is Jesus Christ? My Lord and Savior. Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon, pumunta kami doon sa kanyang silid. Dahil may mga sarili yan sila yung sa nursing home. May mga sariling silid yan sila. Tapos, nakalagay. May mga picture siya doon na nakalagay. Yun ay nilagay ng kanyang anak to remind him na siya pala ay isang pastor nung siya'y kabataan pa niya. Pastor siya. See? Nung pastor ka, nung nasa kabataan mo pa, yung
kilala ka ng marami sa congregation, ay si ganito, kilala ka, ganyan. Pero nung time na tapos na ang iyong serbisyo, ang katawagan mo, ikaw ay nag-iisa na lamang doon sa isang upuan, doon sa isang maliit na room, doon sa isang nursing home, kung dito kayo sa Amerika. Kung ma-afford ninyo ang nursing home, kung hindi kayo ma-afford na maging homeless kayo. Kaya ang mga Pinoy, pag wala nang mag-alaga sa kanilang mga anak, ay babalik sa Pilipinas at doon na lang sa Pilipinas hanggang sa kamatayan. Bakit? Mahirap dito kung ikaw ay tumanda na walang anak na mag-aalaga sa'yo. Walang anak. No? Ngayon, nandun siya sa nursing home. Siya pala isang pastor. 94 years old. Nagsilbi sa Diyos. Nung siya'y bata pa, hanggang siya'y lumaki at yung tumanda na siya. Ano lang kanyang naaalala? Ang naalala niya ay si Panginoong Hesukristo. Kasi, binilungan ko siya, Sir, do you know who Jesus Christ is? Yes! Who is Jesus Christ? My Lord and Savior. Nag-hallelujah kami ni Tito Brian. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ilang araw, wala na, patay na siya. Kinuha na siya ng Diyos. Ang ginawa lang niya, yung sa madaling araw, kasi kami nga ang nag-therapy noon sa kanya, no? So yung pag-therapy namin, yung D&G Rehab, si Tito Brian, yun yung ministry na binigay ng Diyos sa amin. Ang i-pray ang mga pamilya ng aming mga pasyente, ang i-share ang kabutihan ng Diyos sa kanila, si Tito Brian. Kaya pinagdadasal natin, ipagdasal nyo palagi kami rito at ipagdasal nyo si Tito Brian kasi siya ang nasa field at siya ang nagpabahagi no, sa pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng therapy. So nasabi, hallelujah, anong nangyari lang sa kanya? Isang araw, isang madaling araw, humingi lang siya ng tubig. Please, I need water. Humingi siya ng tubig, uminom siya ng tubig, at muli siyang natulog. Pero yung pagtulog niyang yun na pala ang panghuli. At kinabukasan, pagising, pag nag-ano na yung mga caregivers doon sa nursing home, tumigas na siya. Wala na siyang buhay. Pero secured ang kanyang kaluluwa sapagkat sa puso niya nananatili ang presensya ng banal na Espiritu. Kaya kilala niya kung sino si Panginoong Hesukristo. Kaya mga ka-Team Jesus, panatilihin natin ang presensya ng banal na Espiritu sa ating mga puso. God loves us. God is love, and love is God. Kaya nga, God bless everyone, and Jesus loves us. Hanggang sa muli. Bye-bye.